Hello mga pageant panis and sa ating mga lovely listeners. Welcome to the Pageant Passion Podcast Crown Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Again, this podcast is a perfect companion for any part of your day. Whether you are driving, doing the laundry, having your workout, or enjoying your meal, or just relaxing. So sit back, press play, and let's make every moment enjoyable. Again, my name is Carl Loyola, your kaut-utang dila or kakwentuhan through this glamorous world of this pageant industry. And today, we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So for those who are new here, I've spent years immersed in content creation sa TikTok. I'm sharing my tips there and my passion for pageantry. And now, I am here. So this podcast is our safe space to deep dive into these stories, glitz and glamour, as well as the hard work and dedications and incredible kwentos that make up the pageant world so beautiful. So yeah guys, for today's episode, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nangyari sa journey ng ating mga 2024 beauty queens. So, pwede rin natin tawagin 2024 beauty queens scorecards dahil talaga namang tapos na or nandun na 99.9% na tayo ng mga international pageant ng ating mga delegates for this year 2024. And right now, recently lang nakaalis na nga ang ating Miss Charm Philippines 2024 na si Kyla Jean Carter at tuloy na nga ang Miss Charm pageant at buti naman talaga natuloy na kasi nga 'di ba ang Miss Charm pageant ay ang lulubog lilitaw na pageant. So ngayon nagdarao sila ng second inaugural or nagdarao sila ngayon ng second edition nila. And then dapat talaga matagal nang nangyari itong Miss Charm pero ngayon lang nangyari no nung August, alam niyo naman yung masalimuot na journey nangyayari dito na dapat nga si Krishna ang magre-represent ng country natin pero nag-resign siya eventually and then hindi nga pwede mag-compete si Cyril kasi nga gawa ng 2025 siya and then akala ng lahat na sa US mangyayari ang pageant and then biglang in-appoint nila si Kayla kasi mabilis makakarating ng US. Until nag-announce na naman ulit ang Miss Charm na hindi nga daw matutuloy sa US ang pageant, 'di ba? At na-postpone siya, hindi na natuloy nung August, so sayang yung appointment kay Kayla. Buti na lang talaga natuloy na ngayong Disyembre at matatapos na yung reign din ni Kayla kasi nga pag nagkataon kung matutuloy 'yon sa susunod na taon, edi nag-overlap na ang Kayla at ang Cyril. So baka naman ang Cyril ang mapurnada or maudlot, magkantay na napakatagal, di ba? So, buti lang talaga natuloy na. So, si Kayla nga ang seselyado sa journey ng mga 2024 beauty queens natin for this 2024. So, yeah. Miss Charm, meron tayong track record siya na lulubog lilitaw kasi nga, yung 2020 dapat nagka-Miss Charm na, nag-pandemic. Na supposedly, 2021, 2022, hindi natuloy. Until natuloy siya noong first quarter ng 2023. At pinadala nga natin doon si Annabelle McDonald na naging first runner-up sa pageant, no? And then, yun na nga. After mag-first runner-up ni Annabelle McDonald sa pageant, minantay natin kung kailan ng second edition until ito na nga, last month ng 2024, matutuloy na nga siya with Kyla Jean Carter. So, saan ba nakuha ni Kayla ang representation? So, sa MUPH 2024. Siya na yung pinaka-eligible na makakuha nga ng representation. Kasi nga, nung akala nga natin na sa US gaganapin ng pageant, siya yung pinaka-swak talaga para sa naiwang posisyon ni Krishna back then. So, balikan nga natin ang mga 2024 queens natin starting Maria Gigante noong March 23. So, on March 23, Maria Gigante ang first ever
na nakakuha ng corona para sa Pilipinas for 2024. Though hindi siya ang unang nag-compete kasi nga bago kay Maria Gigante nag-compete sa Reina Hispano-Americana si si Michelle Arceo noong January, no. Nag-compete siya sa Reina Hispano-Americana at nakakuha naman siya ng runner-up spot ba nakuha ni Michelle Arceo or nag-semis. So yun, noong January nandun si Michelle Arceo sa Reina Hispano until March 2024, March 23 sa Cambodia nakuha naman ni Maria Gigante ang kauna-unang corona ng Pilipinas sa Universal Woman Pageant. Nakuha niyang representation sa Universal Woman nung na-appoint siya sa ALV Circle of Pageants. Siya nga kasi ang first runner-up during the Miss World Philippines 2022. So doon yung nakuha yung representation. And then April 29, 2024, 1 month after, nakuha naman ni Chantal Ellis Schmidt ang first runner-up sa Miss Eco International. At magandang track record natin sa Miss Eco International kasi nga kung hindi tayo first runner-up sa pageant na ito, tayo naman ang winner. Naglalaro lang sa first runner-up or winner ang eksena ng Pilipinas dito. So nakuha ni Chantal Ellis Schmidt ang representation ng Pinas sa The Miss Philippines pageant last year, noong 2023. No? And then after nun, kabatchmate niya din sa The Miss Philippines 2023. Ang nakakuha ng top crown, Aletea Ambrosio, na nag-semis naman noong July 6 sa Supranational. Maraming nagsabi na hindi kaya mag-semis ni Aletea. Maraming nag-bash sa kanya na hindi siya makaka-semis nga, mail to kuyo or what. Pero talagang winagayaway ni Aletea Ambrosio ang Pilipinas at nag-semis siya, na-penetrate niya at nagkaroon pa siya ng Continental Queen Award. No? Sino mag-aakala na kakayanin yun sa kabila ng mga bash at mga sinasabi ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. And then, 2 months after, September 19, it's the Face and Beauty pageant naman na ginanap sa Taiwan. Nakuha naman ni Jean Bilisano ang corona at siyang kauna-unahang Pilipinang nanalo sa pageant na ito. Nakuha naman niya representation sa Miss World Philippines na nangyari. Nito lang din July. So, ang bilis ng pangyayari kay Jean Bilisano kasi nga after a month, lumipat agad siya sa Taiwan para mag-compete sa pageant na ito. No? So, ganun ganon katindi ang kalibre ng Jean Bilisano. At kung natatandaan nyo, si Jean Bilisano isang top contender sa Binibining Pilipinas last year para sa Miss International Crown. However, hindi nag-materialize lahat kay Jean. Sa Miss World Philippines pala siya uubra, dun mabibigyan ng titulo, at sino mag-aakala na sa dadalhan sa kanyang international pageant, siya pa makakuha ng kauna-unahang crown nito. So talagang kung naka-destin sa'yo, destiny talaga, no? Kung para sa'yo talaga, no? And then, after a month, October 5, top 10 naman tayo sa Miss Cotmo. Ayan. Hindi na sa atin lihim ito. Alam na natin na nangyari. Paulit-ulitin natin binabanggit. So, kung sino pa nga ang, sabi nga natin, kung sino pa ang in-expect nating talagang mape-penetrate ang competition hanggang dulo, siya talaga ang makakakuha ng crown. Pero, ayun nga yung nangyari. Hindi natin alam kung ano nangyari, pero hanggang doon lang inabot. So, yun nga, lagi natin sinasabi na sa nangyari sa journey na Tisa Manalo sa Cosmo, talagang tinuruan niya tayo na maging humble ang mga Filipino pageant fans kasi lahat pwedeng mangyari, no? October 7 naman after nito, ilang araw lang, dito sa Pilipinas, naganap ang Asia Pacific International. Nakuha naman ni Blessa Figueroa ang third runner-up. At dito naman sa pageant na ito, since Philippine-based na kasi ang Asia Pacific International, galante rin sila pagdating sa placement para sa Pilipinas. So, third runner-up, Blessa Figueroa, nakuha naman yung representation kagaya ni Atisa sa The Miss Philippines. So, sama-sama sila dun sa The Miss Philippines pageant. Pero si Blessa kasi, 2023 roster, kasabay niya si Chantal tsaka sa Aletea. Si Atisa, 2024 roster naman. At si Atisa Manalo yung kauna-unahan nag-compete sa 2024 roster. And then October 15, after nung kay Blessa Figueroa, it's the Miss Globe pageant at si Jasmine Bunghay na mula sa Binibining Pilipinas na nakakuha ng second runner-up spot sa pageant na ito. At si Jasmine Bunghay ay isang dark horse sa Binibining Pilipinas dahil wala naman nakakapag-predict sa kanya na mag-Miss Globe siya until nakuha niya yung Miss Globe pageant. At sino nga mag-aakala na mag-second runner-up siya dito.
After 3 days, it's the Miss Aura International, Isabela de los Santos. Um, Isabela de los Santos, tama. Kasi nalilito ko Isabela de los Reyes ba or what. Pero yun nga, si Isa. Nakuha rin yung representation ni Isa sa The Miss Philippines last year. Kasabay niya rin sina Chantal, sina Alatea at si Blessa. At si Isabela, ang nakakuha ng pinakamataas na spot sa lahat ng nilaban sa The Miss Philippines ngayong taon. So, sino rin mag-aakala, no? Si Isa pala ay galing sa Miss Universe Philippines 2021. Hindi siya nag-place doon. Tapos, ngayong 2023, bumalik siya sa pageantry, lumaban siya sa Miss Philippines, nakuha niya ang Aura International title. At ngayon, tinanghal siyang first runner-up. Siyang nakakuha ng pinakamataas na placement sa lahat ng mga lumaban galing sa The Miss Philippines ngayong taon. So, yeah. Congrats, Isa. Next, October 25th, Miss Grand International CJ Opiasa. Isa rin itong surprise para sa atin kasi nga nangyari ang MGI 3 days. Nangyari ang finals ng MGI 3 days bago mangyari ang actual Miss Grand International pageant. So, lahat tayo, hindi natin alam kung sino magiging representante ng Pilipinas hanggang sa nakoronahan na nga si CJ. Actually, si CJ, nalaman natin ang candidacy 1 week bago mangyari ang finals ng Miss Grand International. So, lahat sa atin pala isipan. Lahat, wala na nga tayong amor sa pageant na ito. Wala na nag-aabang until nung nalaman natin na si CJ sasali sa MGI PH. Tapos biglang, yun na nga, kinoronahan na as MGI PH and then pumunta na sa MGI pageant sa Thailand. So, yun. Nagkaroon ulit tayo ng amor dahil nga sa pambato natin. At sino nga rin mag-aakala, first runner-up ang nakuha ni Christine Opiasa sa pageant na ito, no? Then after 5 days, Eco International naman, third runner-up si Raven Doctor of Palawan na galing din Miss Universe Philippines 2024. So, paano nga ba niya nakuha ang representation? Supposedly, it's Hana Uyan galing sa The Miss Philippines ang magko-compete for the Eco International for this year. However, nag-resign nga si Hana. Kabatchmate niya din sina Alatea, sina Blessa sa The Miss Philippines last year until nag-resign siya at ibinigay ang representasyon sa babaeng galing Miss Universe Philippines which is Raven Doctor. At nakuha niya nga ang third runner-up placement. So, sa Eco International, Eco Teens International, galante rin sila pagdating sa pageant na ito dahil hindi niya pinababayaan ang mga Philippine delegate. Talaga nakakakuha ng placement. Then, November 9, Miss Earth pageant. November 9 dito sa Pilipinas, nakakuha naman ng semi-spot ang ating pambato na si Ira Alfeche. Talaga namang dito naman sa Miss Earth, di rin tayo pinababayaan ng organization dahil galante rin ito sa placement. Then, November 12, International, ang kaisa-isang delegate ng Pilipinas this year na na-unplace, it's Angelica Lopez. Nakakalungkot man, pero it is what it is. Asahan natin sa mga susunod na taon, babawi tayo. Walang kasalanan sa Angelica. Napunta lang talaga siya sa maling pageant. So, yun. November 16, after nung kay Angelica is the Miss Universe pageant sa Mexico, ang pinaka-inaabangan ng lahat. At, yun nga, hindi man ni Chelsea na penetrate ang top 10, pero siya naman ang tinanghal na kauna-unahang Miss Universe Asia. Wagi rin siya ng Best in National Costume at Best in Evening Gown nga daw, no? So, yun, nag-materialize naman lahat kay Chelsea kasi umubra naman pa rin sa kanyang kapalaran dahil nga tinanghal pa rin siyang Continental Queen. And then recently lang, December 7 is the Miss Intercontinental. Talaga namang naipagpatuloy pa rin ni Alyssa Redondo ang streak ng Pinas dahil tinanghal siya na second runner-up nung katatapos lang ng Miss Intercontinental pageant. And this coming December 21, it's Kayla Carter na nga talaga ang seselyado sa fate ng lahat ng mga queens na ipadadala natin internationally. So I wanna hear your thoughts, guys. So ano ba sa tingin nyo ang magiging laban ng isang Kayla Carter? Ako, sana ibigay na sa kanya dahil grabe naman talaga ang kalibre ni Kayla. Last year, nag-first runner-up tayo dito. So, malamang mataas talaga ang chances ni Kayla sa Miss Charm. Basta talagang
tatrabahuhin niya talaga to. Kasi nga, ang ganda na talaga ng kalibre ni Kayla at nakakapagsalita naman talaga to. So, I wanna hear your thoughts. I-comment nyo dyan sa baba kung ano yung mga thoughts nyo when it comes to Kayla at sa mga nagdaan nating beauty queens from the past. Talaga namang tinodo na at nagtagumpay sa mga kanilang international pageant this year. Comment below. Alright, so meron tayong corona sa isang minor pageant or second tier crowd ngayon, which is the Universal Women Pageant and the Face of Beauty Pageant. Hindi ko pa nga isama yung Miss Elite Pageant kanina, no? So, may mga corona naman tayo sa mga pageant na ito, pero sa mga tinuturing talaga nating mga major pageants, include na natin dyan yung Intercon, Supra, and MGI. Wala tayong mga nakuhang crown, no? Pero nandun pa rin naman yung mga runner-up finish natin. So, talaga bang hindi na tayo, or sa mga panahong to, mahirap na talagang umusad ang Pinas, no? Pagdating sa mga beauty pageants, unlike ng mga 2013 to 2019, 18 era natin, ano? So, ano ba sa tingin nyo yung mga nangyayari ngayon? Talaga bang weather lang or panapanahon lang or may kailangan bang baguhin sa mga strategy ng mga pinadadala nating mga delegates or kailangan ba nating mag-recalibrate para sa mga susunod na delegates kung ano ba talaga ang kailangan sa bawat pageants na ito. May mga natutunan naman tayo kung sino nga ba or ano nga ba dapat ang hinahanap ng organization kasi recently sa MGI sa pagkapanalo ni CJ ng first runner-up sa pagkapanalo ni India, alam na agad natin kung ano yung natutunan or hinahanap ng pageant, which is the 5 Bs. So, nalaman na agad natin to. Sa MU or Miss Universe ngayon, alam na rin natin kung ano na ang hinahanap, makabagong hinahanap ng pageant. So, sa mga pangyayaring ito, may mga natututunan naman tayo, no? Ang dapat lang talaga natin gawin, i-apply natin yung mga nakikita nating learnings kung ano man yun, no? Nang sa ganon, dumating din ang araw na tayo naman talaga ang pumuwesto sa inaasam na pwesto or tagumpay, no? So, what are your thoughts again? Comment nyo na yan dyan. Alright, and before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So, if you have questions that you'd like me to answer in our future episode, send them in our comment section para naman masagot natin yan sa mga susunod na episode. And kung gusto nyo i-shoutout ko kayo, i-comment nyo rin dyan yung mga username or names nyo para i-shoutout ko rin kayo sa mga susunod nating episode. Again, thank you so much for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. So, kung na-enjoy nyo yung mga ganito nating eksena, i-like nyo na tong video at mag-subscribe na rin kayo para tuloy-tuloy lang ang upload natin dito, no? And don't forget to follow me on all my social media accounts para naman talagang updated kayo sa mga behind-the-scene contents na ipopost natin. So, until next time again, mga pageant fanies, stay fabulous, keep shining, and paalam! Si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.